Mga napagtagumpayan at mga plano sa taong ito ng Department of Justice. Kasama natin ngayon si DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano. Asek Miko, magandang tanghali at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po sa inyo po at sa lahat po ng tagapanood. Asek Miko, alam ko marami kang i-report na ginawa ng DOJ sa mga panahon na nandyan kayo. Maaari niyo bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga major accomplishments ng Department of Justice mula sa taong 2023? Opo, actually marami po talagang nangyari sa 2023. Although ang pinaka-proud siguro, nakaka-proud sa department, yung mga reforma na ginawa ni Secretary Remulla. Unang-una po, meron po tayong tinatawag na DC-20, Department Circular Number 20, kung saan tinaas po yung at yung level po ng ebidensya na kailangan para mag-file ng criminal case. Ang ginawa rin nitong DC-20, yung role din po ng prosecutor na dati nakaupo lang po sa kanilang kwarto kung saan sila mag-analyze or mag-evaluate ng mga complaints na galing sa law enforcement agencies. Ngayon, sasama na talaga sila sa mga law enforcement agencies sa ground, sa crime of the scene, ikamo nga. So, ito po yung isa sa pinakamalaking reforms at isa sa mga siguro life-changing na changes na ginawa ni Secretary Remulla. Pangalawa po, yung mga efforts po against ating mga illegal POGOs. Yan din po isa sa mga accomplishments ng DOJ kung saan ang dami po naming na-raid ng mga illegal scam hubs. At nakita po talaga natin kung gaano kalalim at gaano kalawak yung problema. Marami na po tayong nakabindin na kaso sa korte at marami na rin tayong nakuhang mga convictions against itong mga illegal scammers, illegal POGOs. Pangatlo po ay yung bail rules po natin. Yung mga indigenous peoples po sa ating mga iba't ibang mga remote areas ay makakapag-afford na po ng piyansa sa kanilang mga kaso kung sakali lang makasuhan sila dahil ito po ay karapatan ng kahit sino mang Pilipino. So ang ginawa po ng Department of Justice, binaba po yung bail amount into half or 10,000 pesos whichever is lower. So ito po ay isang karapatan na binibigay sa ating lahat dahil po pag kinasuhan tayo at wala pa pong decision or wala pa pong conviction, ang presumption po dyan, inosente pa po tayo. Ang dahilan kung bakit napaka-congested din po sa ating mga jails, sa kulungan, ay yun na nga po, hindi lang talaga sila nakakapag-afford, nakakapagbayad ng piyansa. So ang ginawa po ng Department of Justice, ginawan po ng paraan, meron po tayong binigay na Department Circular sa iba't ibang mga ahensya na itupad itong pagbago sa mga bail rules. So yun po siguro yung top 3 na accomplishments ng DOJ sa 2023 and we are very proud that ito po yung nagawa natin dahil napadali at napaganda po ang buhay ng bawat Pilipino. Good news po yan, Asek Miko, para sa mga nandyan ngayon. Pero para mas maunawaan ng ating mga kababayan yung proseso, maaari niyo po ba ipaliwanag sa amin itong kasalukuyang case build-up procedure bago pa ang preliminary investigation at inquest proceedings? Yes, ang case build-up po, this is what I was mentioning a while ago na magtutulungan na po ang prosecutor at yung mga law enforcement agencies. At the very start po kasi sa mga kaso, usually ang law enforcement agencies ang nagtatrabaho. Sila yung nasa ground, sila yung nakakita ng mga nangyayari sa ground. Kung may mangyaring krimen, sila ang mismo ang nandun mismo at the very start, collecting evidence, nag-i-interview po ng mga witnesses, at yung mga yun, yung mga nakuha nila, na statements, pati ebidensya, dinadala nila sa prosecutor. Ngayon po, baliktad, yung mga prosecutors mismo ang bababa din kasama sa mga law enforcement agencies para sila rin ang magtuturo, magdidirect
kung anong magandang ebidensya, kung anong magandang statement ang kukunin para po mapalakas ang kaso. Ang mga law enforcement agencies po kasi, hindi lahat may legal background. No? Marami sa kanila, graduate sa criminology, marunong mag-investigate, pero pagdating po sa mga legal processes, hindi nila masyadong gamay. No? So, kaya namin naisip na baka pwedeng i-guide sila ng mga prosecutors po natin na may legal background. Alam nila po talaga yung proseso from start to finish, from investigation hanggang conviction. No? So, maganda na nandun sila sa start pa lang ng proseso para po yung perspective nila, yung approach po nila para na po sa conviction. At malalaman na rin ho nila kung malakas ba o mahina yung kaso. So ito po yung tinatawag na case build-up, no? Na magsasama-sama yung mga law enforcement agencies, either the police or yung NBI or immigration or kahit anumang law enforcement agencies at yung prosecutors sa simula pa lang ng kaso. At doon nila makikita yung ebidensya, yung mga statement po, mga witness at testimony, kung sapat na ba para i-file yung kaso sa korte. So yun po yung ginawa ng Department Circular 20. No? Parang na-harness po yung buong kapangyarihan, buong responsibility ng dalawang ahensya, yung National Prosecution Service at yung mga law enforcement agencies ho natin para mapaganda yung ating mga investigation processes. Okay. So, ASEC Miko, bukod po sa inyong na-mention, no, yung top 3 na mga major accomplishments, you also mentioned yung mainit na usapin tungkol sa mga POGO-related crimes sa bansa nitong nakaraang taon. Paano po ninyo ito tututukan at paiigtingin pa sa taong ito? At kung merong mga developments sa coordination ninyo with your attached agencies about POGO-related crimes? Alam niyo po, itong POGO crimes, no, napakalawak, and what we realized throughout 2023 was that talagang may international aspect ho ito, no. Yung POGO may kasamang human trafficking, may kasamang drugs, may kasamang sex trafficking, may kasamang corruption, at hindi lang lahat nangyayari dito sa Pilipinas. Pag binanggit natin ang trafficking, ang ibig sabihin niyan yung elemento po ng krimen nahahanap sa iba't ibang bansa. So, ang recruitment pwede ding nangyari sa Indonesia, Malaysia, Vietnam, Bangladesh, at kung ano pang mga bansa, yung mga trabaho or yung mga employers nanggaling sa iba't ibang bansa din, at yung victims, no, ng scamming ay posibleng nasa US, nasa Australia. So, napaka-international po, no, ng problema na ito. At ang pinaka-importanting solusyon or isang approach, no, na napakaganda ay yung international cooperation. So in 2024, ang plano po ng gobyerno ay palakasin yung cooperation at collaboration sa iba't ibang mga bansa, no? And we do this by conducting dialogues. Meron po tayong tinatawag na Manila International Dialogue on Human Trafficking na nangyayari, I think it's already on its 10th, no, Manila International Dialogue. And as a result po, no, nagkakaroon ng magandang perspective ang Pilipinas kung paano natin itatrato itong mga krimen na ito. Meron din tayong mga nakikitang mga posibleng solution kasama sa iba't ibang bansa para po mas holistic ang magiging perspective natin sa mga crimes na ito. Dahil kung dito lang natin tinitignan, no, yung mga crimes na yan, yung mga illegal POGOs at yung related crimes sa POGOs, hindi talaga natin makakamit yung hustisya dahil yung iba't ibang elemento pa na nagbubuo sa crime na ito, no, yung illegal POGO, hindi natin mahahabol dito sa Pilipinas. Kailangan natin lumabas sa bansa para mahuli yung talagang nagpapalikod nitong mga krimen na ito. So, in 2024, ang kailangan natin gawin ay mag-cooperate, collaborate, no, sa iba't ibang mga bansa kung saan may elemento ng krimen para mahuli talaga ang kabuuan ng sindikato at hindi lang yung iilang mga siguro maliliit lang, no, na tao doon sa pinaka grupo nila.
Nakakalungkot, no? Naging parang global problem o issue na to ang mga Pogo-related crimes, Sec Mico. Pero in connection po dito ulit sa Pogo, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Luisa Erispe ng PTV. Ano na daw po ang update sa ngayon sa reklamong inihain ng NBI laban sa Chinese na umano'y kumidnap at pumatay sa isang Pogo employee? Yes, ma'am. I just inquired about that, and the report sent to me was that a case was already filed last Friday, January 12. And ito po, babasahin ko na lang po kung anong crimes ang meron dyan. Meron po tayong anti-carnapping or a violation of RA 10883, violations of Section 11, 12, and 15 of RA 9165, or violation of 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. So the cases are subjected to inquest proceedings, and we are currently awaiting the resolution sa prosecutor. So ang magiging resolution dyan, either kung sapat na po yung ebidensya, ay ifa-file na po sa korte. Kung hindi po sapat ang ebidensya, then i-dismiss po yung kaso. So we are just awaiting yung decision po ng prosecutor. Dito naman po tayo sa online sexual abuse and exploitation of children para sa taong 2023. Meron po ba tayong update in general sa mga kasong hawak ng Justice Department tungkol dito? At meron po bang mga development or mga developing procedure para sa taong ito para mapalawak at mapabilis pa ang usad ng mga kaso tungkol dito? Yes, ma'am. Actually, itong NCC o SAEC ay napakabago pa, The IRR or the Internal Rules and Regulations ay linabas last year lang. Kaya last December, nagkaroon po ng isang first regular meeting ng lahat ng ahensya na kasama dyan sa National Coordinating Council on the Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. At doon nila napag-usapan yung mga plano nila moving forward ngayon na may nabuo na isang National Coordinating Council na nakatutok lang talaga sa OSAEC. Dati kasi yung OSAEC parang nakasali lang yan sa buong umbrella ng IACAT, Interagency Council Against Trafficking. Ngayon, meron na talagang specific coordinating council para lang sa online sexual abuse and exploitation of children. And ang napag-usapan doon sa first regular meeting nila ay yung mga milestones na gusto nila makuha. At yung unang-una dyan po, ay yung hotline kung saan pwedeng mag-complain or tumawag ang mga kamag-anak, kaibigan ng mga victims ng online sexual abuse or exploitation of children. And sa ganoong paraan, makukuha kaagad natin ang pulso ng bayan. Makikita natin kung ano yung status ng mga nangyayaring sexual abuse and exploitation ng mga bata natin sa Pilipinas, at magagawa na rin ng paraan dahil ibabato na yan, yung mga complaints na yan, sa Coordinating Council mismo. And marami na po tayong nakitang mga kaso nung nasa IACAT pa yung OSAEC, And we hope that with the new developments with the NCC OSAEC and the internal regulations and rules that have been passed, yung mga compensation schemes, yung ating mga preventive mechanisms, at kung sakaling medyo na-victimize na po ang isang bata, yung DSWD help ho natin ay matutupad na at mas lalong mapapalakas dahil dito sa NCC. So we really hope that with the NCC OSAEC in place, makita na natin yung dulo ng problema na ito na nakita natin nag-spike noong pandemic. So all the cases have been endorsed. There are a few hundreds of cases that have been endorsed from the IACAT Secretariat to the NCC OSAEC, which now has its own executive director. So parang may sarili na talaga silang operations. Siguro in the next couple of months, we will be able to give more detail as to yung mga plans po ng NCC OSAEC and how we plan to really concretize all these plans. Okay, Asek, meron tanong dito mula kay Luisa Erispe ng PTV. Isa sa naudlot ng implementasyon noong nakaraang taon ay ang bagong immigration guidelines na inilabas ng IACAT.
Nakikita na po ba nating posible na itong ipatupad ngayong taon? Yes, ma'am. We are currently working on the revised guidelines, although parang revised na po, no? Kasi yung linabas natin, revised guidelines, ngayon na revise ulit natin, revised guidelines na po, no, on departure formalities. Where mapapadali po yung proseso lalo, no? Actually, as I've always said, yung revised guidelines ay simplified version na actually nung 2015 guidelines, no? We took out a lot of the requirements needed for you to exit the country. Ang ginawa lang talaga ng 2022 revised guidelines ay siguro kinategorize lang talaga yung iba't ibang mga klase ng travelers or categories of travelers para makuha kaagad nila kung saan sila at kung anong mga documents ang kailangan nilang ipakita sa immigration officer. No? Siguro meron lang mga complaints doon sa affidavit of support and guarantee, yung iba't ibang mga siguro documents that show a little bit of personal information, but at the end ang purpose naman kasi talaga dito, ma'am, no, ay yung pag-udlot talaga ng mga trafficking na schemes. And if meron pong misrepresentation yung isang tao, let's say sinasabi niya na pupunta siya dito, yun pala nakita ng immigration officer, may iba pala siyang pupuntahan. Yung mga ganong klaseng sinungaling, no, or misrepresentations, yun yung talagang gusto nating hulihin dahil alam natin na may intention to evade detection or parang meron silang tinatago, no. And yun, nakakaabala yun dahil sa experience ho ng IACAT, yung mga ganun po ay most likely nagiging victims, no, ng trafficking. Kaya siguro ang kailangan natin maintindihan ay kung meron tayong misrepresentation or nagsisinungaling tayo, doon lang tayo dapat matakot, no? Kaya sana yung mga recruiters, yung mga mag-a-apply, dumaan na lang sa tamang proseso. Dahil itong mga departure guidelines, hindi ito pang-hassle, hindi ito para mabagal yung proseso. Yung purpose talaga nito ay mahuli yung mga illegal recruiters, yung mga possible victims of human trafficking. Yun po talaga ang purpose. So, ilalabas natin ho itong bagong guidelines, mas madali, mas simple, pero gayon pa man, nandun pa rin ang purpose na mahuli yung mga nagsisinungaling, mahuhuli po yung mga nag-misrepresent ng kanilang mga status, mga documents at iba-iba pa, no? So, yun po, maglalabas po tayo ng bagong guidelines, mas simple, mas streamlined, pero of course, may ngipin pa din laban sa human trafficking at laban sa illegal recruitment. Kailan po nyo balak ilabas po itong mga bagong guidelines, ASEC? Well, actually, there was a meeting today. I haven't received any feedback kung ano po yung nangyari sa meeting. The meeting was between USEC Nikki T and Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko. So, pinag-usapan nila po yung latest draft po ng guidelines, although hindi pa namin alam kung kailan talaga lalabas. Okay, ASEC Miko, si Chief Pumulito. Okay, sunod na tanong ni Luisa, pero ibang issue naman na po to, no? Kamusta na po ang drafting ng environmental case laban sa China? Noong nakaraang taon, target ng DOJ na ihain ito ng January o February. Ano na po ang status nito sa ngayon, Yusek? Inaaral pa po, no? Dahil itong mga experts ho natin nagbigay na po ng mga input kay Secretary Remulla mismo at sa head of legal natin na si Yusek Raul Vasquez. Marami na po tayong nakita, no, na posibleng angles dito sa case na ito, pero dinadraft pa at fina-finalize pa po, no, ang latest draft. So we will have to wait and see kung makaya natin by the end of January or early February, pero dinadraft na po, no, yung complaint laban sa China. Okay, ASEC, tungkol naman po sa ICC and DOJ, follow-up question po ni Luisa, nakipag-ugnayan na ba ang ICC sa DOJ patungkol sa drug war case ng dating administrasyon at may impormasyon ba ang DOJ kung ano man ang status ng investigasyon sa ngayon? Well, wala po na bago from the last time, no, na nag-usap kami ni Luisa.
there is yet no contact between DOJ and the ICC. At ito po yung isa sa mga sinasabi ho natin dati na we hope that the ICC will reach out and not avoid detection. No? Dahil dito sa Pilipinas, yung preliminary investigation natin ay napaka-transparent. Hihingi yung prosecutor ng ebidensya galing sa complainant, hihingi din siya ng defense galing sa respondent. Ibig sabihin, hindi lang siya makikinig sa isang side. Ngayon, kung nandito ang ICC at tama po si Harry Roque na nandito po yung ICC, pero ayaw nilang makipag-ugnayan sa gobyerno, paano ba natin malalaman na patas ang magiging investigation? Paano natin malalaman na hindi lang yung mga activists or yung mga grupo, civil organizations na very left-leaning ang kinakausap nila, no? We have to make sure that the process is fair and transparent. So we really do hope na itong, if ever it is true, I cannot confirm dahil kung pumasok yan sila using a tourist visa to avoid detection, di nakapasok sila bilang turista. I cannot verify, and the immigration also cannot verify if they are indeed here. But if they are here in the Philippines, we hope that they could reach out to us so that we can have a constructive dialogue with them. No? Ayaw pa rin natin na siguro mapalitan ang poder ng justice system. No, natin dito sa Pilipinas, we have a working justice system. We have courts, we have prosecutors, we have police, we have the NBI and other law enforcement agencies. So we really do hope na if ever they are here, that they reach out to us. Because we have to make sure that the process is as transparent as it would have been if done by the Philippine government itself. Alright, huling tanong na lang po, magkakaroon ba ng inisyatibo o sa ngayon, aatasan ba ng DOJ ang NBI na imbestigahan kung may mga anomalya sa pagkalap ng pirma para sa People's Initiative for Chacha? Dahil inirekomenda din ni Senator Coco Pimentel na isang NBI sa dapat daw pong manguna sa investigasyon. Well, actually ma'am, wala po tayong nakakuhang report pa. I personally have seen the news, but officially, dito po sa department, wala po pa kaming natatanggap no, na mga reports or evidence in relation to that issue. So, baka po masyadong premature na mag-comment dyan. If ever the good Senator Coco Pimentel is willing to send a letter together with some recommendations, then maybe we can act on that. No? Pero as of right now, dahil po wala po tayong nakikitang ebidensya pa and we've always been evidence-based, baka po premature no, na gumalaw pa. So we are just awaiting any formal letter or correspondence with the good senator as well as other local governments who may want to share a little bit of their experience, give their statements and possibly some evidence para po pwede nating gamitin yun as basis para gumalaw po. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyong ibinahagi ninyo sa amin ngayong araw. DOJ Maraming salamat. Thank you, DOJ Spokesperson, Assistant Secretary Nico Clavano.